Buscado, Jose de Mesa, Marina Ferrer Reyes, at lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Magsiluhod po ang lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Horacio Imperata, mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng inyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Tingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampas sa nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. San Antonio Abad. Ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Diyos tayo'y dun sa ating mga kahalan. Tayo ang kanya. Patubugin ang lipa at ang kaya-ayang lipa. Kita ninyo ang puntata.
Pasimulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At upang tayong maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, sama-sama natin pagsisihan ang ating mga nagawang pagkukulang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, idulot mong ikaw ay makapiling ng iyong angkan at loobin mong sa pananampalatayang iyong bigay, kami makasalo sa muling pagkabuhay ng iyong anak na pinakamamahal. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Maupo po ang lahat. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Nagsimula ng araw na iyon ang isang mahigpit na pag-uusig laban sa simbahan sa Jerusalem. At liban sa mga apostol, lahat ng sumasampalataya ay nangalat sa lupain ng Judea at Samaria. Si Esteban na may inilibing ng mga taong may takot sa Diyos at gayon na lamang ang kanilang panangis. Samantala, sinikap ni Saulo na wasakin ang simbahan. Pinapasok niya ang bahay at pinaladkad ang mga sumasampalataya at ibinilanggo maging lalaki, maging babae. Nangalat ang mga mananampalataya at saan man sila makarating ay pinangangaral nila ang salita. Nagpunta si Felipe sa isang lungsod ng Samaria at ipinangaral doon ang Mesiyas. Nang mabalitaan ng mga tao at makita ang mga kababalaghang ginawa niya, pinakinggan nilang mabuti ang sinasabi niya, sapagkat ang masasamang espiritu ay umaalis sa mga taong inaalihan nito at sumisigaw habang lumalabas. Maraming lumpo at mga pilay ang napagaling, kaya't nagkaroon ng malaking kagalakan sa lungsod na iyon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sang kalupaang nilalang, galak sa puoy isigaw. Sang kalupaang nilalang, galak sa puoy isigaw. Sumigaw sa galak ang mga nilalang at purihin ng Diyos na may kagalakan. Wagas na pagpuri sa Kanya ibigay, ito ang sabihin sa Diyos na dakila. Ang mga gawa mo ay kahanga-hanga. Sang kalupaang nilalang, galak sa puoy isigaw. Ang lahat sa lupa ikay sinasamba, awit ng papuri yaong kinakanta. Ang iyong pangalay pinupuri nila. Ang ginawa ng Diyos, lapit at pagmasdan, ang kahanga-hangang ginawa sa tanan. Sang kalupaang nilalang, galak sa puoy isigaw. Naging tuyong lupa kahit yaong tubig, at ang nuno natin ay doon tumawid. Kaya naman tayo'y nagalak ng labis, siya'y nagaharing may lakas ang bisig. Sang kalupaang nilalang, galak sa puoy isigaw. Tumayo po ang lahat. Sumaiyo ang Panginoon At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, sinabi ng Jesus sa mga tao,
Ako ang pagkain nagbibigay buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom, at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ngunit sinabi ko sa inyo, nakita na ninyo ako, gayun'y hindi kayo nanalig sa akin. Lalapit sa akin ang lahat ang ibinibigay sa akin ng Ama, at hindi ko itataboy ang sino mang lumalapit sa akin. Sapagat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang kalooban ko, kundi ang kalooban na nagsugo sa akin. At ito ang kanyang kalooban, huwag kong pabayaang mawala kahit isa sa mga ibinigay niya sa akin, kundi muling buhayin sila sa huling araw. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, ang lahat na makakita at manalig sa anak ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan, at sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Maupo po ang lahat. Magandang hapon po. Kapag ka ang isang tao ay mayroong pagmamahal o pag-ibig, siguradong lahat ay gagawin niya. Mapabuti lamang ang kanyang minamahal. Lahat ay gagawin niya. Mga hulugan man na ipagbuwis niya ng buhay. Magkaroon lamang ng kapanatagan ang kanyang minamahal sa buhay. So, ganun ka lalim ang pag-ibig. Kung minsan, hindi naman ganito yung sa iba. Pero ang totoo ay yun yung nangyayari. Kapag ka sinabi nating mahal ko ang Diyos at nananalig ako sa kapangyarihan ng Diyos, sa makatuwid, minamahal mo ang lahat ng kanyang nilikha. Ganun ang sumatutan, ika nga. Kapag ka kasi mahal mo ang Diyos at pagkatapos ay hindi mo naman pinahalagahan ang iyong kapwa o ang ating kapaligiran, parang hindi magkatugma. Kaya nga, kapag minamahal mo ang Diyos, mahalin mo kahit na mula sa pinakamaliliit na bagay, ay bibigyan mo ito ng kahalagahan. Sapagkat ang nananalig at sumasampalataya sa Diyos, ang lahat ng kanyang tinatamasa sa buhay ay mga biyayang galing sa Diyos, ay dapat rin niyang pag-ingatan, mahalin, at pahalagahan. So, ganun yung pagiging masunurin sa Diyos, na kung ano yung kanyang iniwanan sa kanyang mga alagad at iniwan niya sa ating mga magagandang alaala at karanasan, yun ay bahagi na ng ating buhay. Kaya wala namang masamang nilikha ang Diyos sa mundong ito. Lahat ng kanyang ibinigay sa tao ay mabuti. Kaya nga ba kung babalikan natin yung aklat ng Henesis sa lumang tipan, nang matapos niyang likhain ang lahat, kay tiningnan niya ang kanyang nilikha at siya'y nasiyahan. So, ibig sabihin, lahat ng kanyang nilikha ay mabuti. Wala siyang nilikhang masama. Kaya nga, lahat ng may kinalaman sa ating buhay sa ngayon at sa darating pa, yan ay mga biyayang galing sa Diyos na dapat nating pahalagahan. Kapag tayo dumadalo sa banal na Eucharistia, tulad ngayon, tinatanggap natin si Kristo sa banal na Eucharistia, sa banal na komunyon. At nangangahulugan na kung minamahal natin ang ating tinatanggap sa banal na Eucharistia, minamahal natin ang lahat ng kapwa at lahat na nakapaligid sa atin ay mahalaga para sa atin. Kaya lahat ng ito, bigay ng Diyos, maging ang ating mga karanasan ay bigay ng Diyos. Lahat ng kaluwagan
At kung minsan meron tayong dinaraanan ng mga sakripisyo, hindi pwedeng mawala yun. Yun yung lalong magpapatingkad sa mga ipinagkakaloob niyang kabutihan sa atin. Kaya sa diwa ng ating pagdiriwang na ito, ang Diyos ay ipinagkaloob ng lahat sa atin. At tayo ang tagapangalaga ng mga bagay na mga ipinagkaloob niya sa atin. Sapagkat mahal natin ang Diyos, mahal din natin dapat ang lahat ng kanyang nilikha. Amen. Tumayo po ang lahat. Taglay ang pagtitiwala sa pagiging bukas loob ng Diyos Ama na naghandog sa atin ang kanyang anak sa Eucharistia bilang pagkain para sa ating kaluluwa. Ilapit natin sa kanyang ating mga pangangailangan. Ating tugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng simbahan, naway magpatotoo kay Jesus na siyang tinapay ng buhay sa mundong nagugutom sa kahulugan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway aktibo makisangkot sa paghahanap ng mga katugunan sa mga pangangailangan at kapakanan ng ating mahihirap na kapatid. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nag-aakalang hindi nila kailangan ng Diyos sa kanilang buhay, naway maakit na tumanggap ng Eucharistia. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit naway maranasan ang pagmamahal na presensya ni Kristo sa kanilang pagtanggap ng Eucharistia. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumaong tumanggap ng tinapay ng buhay, naway magkamit ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming nasa langit, gawin mo kaming tapat na nagpasalamat para sa handog mong Eucharistia na siyang nagbibigay ng pag-asa at kahulugan sa aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Maupo po ang lahat. Puritan ang malasas ng Espiritu. Pagsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkalam mo kami ay laging magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak upang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. at sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamutupan na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan sa tigil ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus, ang sa krus ay tinakoy buhay lagi bilang handog. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Luluhod po ang lahat. Ama namin banal, kawang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gayong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati ngayon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kami, ito ang aking katawan na ihahandog para sa iyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa iyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay isa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Sopronio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawaan mo sila at katuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tumayo po ang lahat. Sa tagubilinan ng nakagagaling na utos sa turo ng Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin Allah, mapasa ang kaharian, sundin dito
sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawa namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, O Diyos, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang naming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan, kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkalubos sa amin ang kapayapaan. Luluhod po ang lahat. Narito ang kordero ng Diyos. Narito siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayo na tinatawag sa kanyang banal na piling. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Pangkaluluwang pakikinabang. Panginoong Yesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa, sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na, at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Ng kapitbahay, sinag ng buhay, bakis na mag-inaw, dagat na bughaw, gayon ang Panginoon, Pong Jesus,
Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming mga pagluhog ay iyong pakinggan para sa pagkakamit ng iyong tulong sa amin araw-araw at para sa pagkakaloob ng ligayang walang katapusan na pawang idinudulot ng banal na pakikinabang sa pagdiriwang ng pagpapalitan ng iyong ligay at aming alay sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ora pro nobis Sancte Dei Genitrix. Oremus. Omnipotens Suberne Deus qui glorious Virginis Matrix Meri Corpus et Anima. Udinum Filici habita conum Epice Mereretur. Espiritus Santo coprante preparasti. Dait cuius conulazione letamur. Eius tia intercessione distantibus malis. Et a morte perpetua liberemur, per iudem Christum Dominum nostrum. Amen. Divinum mysterium maniac semper nobiscum. Amen. Bukas po ay ating pasisimulan ang pagsisiyam sa karangalan ng Reyna ng Gitnang Kapatagan, ang patrona ng Diocese ng Cabanatuan, ang prinsibini ng lalawigan ng Nueva Ecija, ang mapaghimalang na Virgen Divina Pastora. Ang unang araw ng nobenaryo ay gaganapin po bukas. Ang pagdarasal ng pagsisiyam ay sa ganap na ika-4 ng hapon at ang banal na misa ay sa ganap na ika-5 ng hapon. Atin po itong masasaksihan at matutunghayan sa ating Facebook page. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating banal na pagdiriwang, humayo kayo na taglay ang kapayapaan. Salamat sa Diyos. O, bukas alas 5 ang misa ng hapon. Kayo sa Panginoon. Hallelujah, magsiyaw sa Panginoon, purihin ang kanyang pangalan, ipahayag ang durot ng kaligtasan, magsiyaw kayo sa Panginoon. Hallelujah, magsiyaw sa Panginoon. Magandang hapon po.